Ayan, hello po, magandang gabi. Hi, Ma'am Neng. Hello, magandang gabi sa inyo at sa ating lahat. Ayun, so ngayon po nasa ika-4 na episode na po tayo ng, Senior City Kwentuhan ngayong taong 2025 at ang episode po natin ngayon ay Kwentuhang Walang Tapon. Ma'am Neng, bakit kaya? Bawal itapon kasi magagamit pa, sayang naman at Tama. mapapakinabangan. Perfect. Dahil diyan, in celebration po sa ating International Zero Waste Month, na may tema pong Integrating Sustainability and Circularity into the Informal Waste Sector. So, sine-celebrate po natin ngayon sa episode na 'to ang Zero Waste Month ngayon na lagi pong dinadaos every year, every month of January. And with that, so Senior City Kwentuhan po is into our 6th year na and originally co-hosted po nila Ma'am Girly Villarriba and Sir Ed De La Torre, and simultaneously live stream po tayo sa iba't ibang Facebook pages ng ating mga partners, Inet Philippines, Senior City, Senior sa panahon ng COVID, Lapis o SISO, and of course, yours truly, PRM or Philippine Rural Reconstruction Movement. And ang mga past episodes po natin ay ipo-post po ng ating official YouTube channel ng Senior City. Ayan, and siyempre, Ma'am Neng, para simulan natin ang episode na 'to, ipakilala po natin kung sino si Sir Joe. Okay, sige, pakilala natin si Job. Pero bago ko ipakilala si Job at alam ko ipapakilala naman niya ang Eco Waste Coalition. Gusto ko munang batiin siyempre ang Eco Waste Coalition. Kasi sa ngayong taong ito, January, nagse-celebrate ang Eco Waste Coalition ng kanyang ika-25 taong anibersaryo. So, congratulations sa Eco Waste Coalition at merong malaking selebrasyon din ang Eco Waste Coalition para sa kanyang 25th anniversary. And we are proud to say na ang TRRM ay isa sa mga founding members ng Eco Waste Coalition. Ayan. So yung hindi ko i-elaborate, baka maulit ko yung pagpapakilala sa Eco Waste Coalition. Mas gusto kong ipakilala kung sino yung ating speaker. Ang naimbitahan natin na speaker ay si Job Benosa. Naku, matagal ko nang kasama yang si Job sa iba't iba pang NGO. So, wag na lang itanong natin kung gaano nakatagal, mahirap na Magtaon na. magkakabistuhan tayo ng ating mga edad. Pero si Job ay isa talagang dedicated na person sa kanyang rural development work and sustainable development work in general, ano. So marami na siyang hinawakang iba't ibang proyekto na lahat naman ng proyektong nahahawakan niya ay magandang tumatakbo, no. At sa kung saan-saang fields, ano, hanggang sa pati yung sa sustainable agriculture, nagkaroon siya ng experience diyan, nagkaroon din siya ng experience sa implementing rural and renewable energy projects, tapos mga climate change related activities, at ngayon naman ay siya pumasok siya from other NGOs, nakailang taon na rin siya sa Eco Waste Coalition. And then nagsimula siya bilang implementor ng mga proyekto at sa ngayon, sa lawak ng kanyang mga naging karanasan, si Job ang humahawak ng overall project operations or project manager ng Eco Waste Coalition. So marami siya kumbaga ang overall nagma-manage at nagsusupervise ng iba't ibang proyekto na ipinatutupad ng Eco Waste Coalition. So hindi ko kakahabaan ng pagpapakilala kay Joe, baka pagalitan ako niyan pag nagkita kami at baka masyado siyang iniano ko, no? Ayan. So, ibigay po natin, Berna, si Job sa kanyang input. Magandang araw po, Sir Job. Salamat po sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon para po maging kabahagi ka sa episode po natin ngayon sa ating Senior City Kwentuhan. So,
Para po sa ating mga manonood ngayon, puwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Yes po, magandang hapon po at isang makakalikasang araw sa ating lahat. Ako po ay si Mr. Jovito Venosa, Joe Venosa ang palayaw ko. Ako po ay Program Manager sa Eco Waste Coalition. So nagsimula po ako sa Eco Waste noong 2017 at ngayon ay patuloy pa ring kabahagi ng aming samahan sa Eco Waste Coalition. Ayan, maraming salamat po, Sir Joe. At ngayon naman po, nabanggit niyo po, galing po kayo sa Eco Waste Organization or Coalition. So, puwede niyo rin po bang ibahagi at introduce sa amin, ano po ba ang Eco Waste? Okay. Ang Eco Waste Coalition ay isang environmental watchdog, isang koalisyon ng sa buong Pilipinas na may more than 150 member organizations na nagsusulong ng isang hindi aksayado, malinis at saka mas ligtas na lipunan. Tinatawag namin ito sa English na zero waste at saka toxics-free na society. Mahalaga sa amin kasi yung usapin ng pagiging malinis kasi tingin natin ang ating ginagalawang planeta ay isa lang at kailangang manatiling maayos, malinis at maingat tayo sa paggamit ng ating mga resources na taglay ng ating planeta at gawin yung lahat ng paraan para ma-conserve at ma-manage yung mga resources magamit ng tama at wasto. At kung sakali man meron tayong mga nalilikhang panahon, ilagay natin to sa dapat na paraan ng pagtatapon para nang sa ganon mas magagamit pa ito ng mga susunod na henerasyon. Layunin natin ito sa Eco Waste kasi nandito na tayo sa yugto na nararanasan na natin yung peligro at nararamdaman natin yung mga pangamba ng at yung mga peligro na dala ng pagbabago ng panahon. At isa nga dito yung dahilan sa mga pagbabago ng panahon ay yung nararanasan na natin na pagbabago ng klima, particularly yung global warming, yung mga malimit na matitinding pagbaha, mga papalakas na tag-ulan at likha ng mga mas mababangis na bagyo na nagdudulot sa atin ng kapahamakan, hindi lang sa buhay ng ating mga mamamayan, kundi maging sa ating mga kapaligiran. At nagiging dulot isang sanhi sa mga malimit din ng paglakas ng pabago-bagong ng mga bagyo at saka pagbabago ng panahon ay yung tinatawag nating hindi natin na ma-manage yung basura. Kaya isinusulong namin sa Eco Waste Coalition na gawing mas ligtas at mas maayos ang ating pagmamanage ng resources at gawin natin na hindi aksayado yung ating pamumuhay para po mas ma-manage natin yung ating planetang ginagalawan dahil iisa lang ang planetang buhay at nagbibigay ng buhay sa ating mga tulad sa ating mga mamamayan na nandito na nabubuhay sa planetang ito. Tama po, very aligned po sa PRM kaya kasama po tayo diyaan sa 150 organization members ng Eco Waste Coalition. And Correct po. very ano po talaga na for future generation po talaga ang ginagawa ng Eco Waste at ng lahat po ng ating mga environmental group friends sa pagsusulong po ng pangangalaga sa ating kalikasan kasi nakakalungkot na nakakatakot talaga na isipin na nararanasan na natin ang climate change, ang global warming, kasi wala naman 'to dati kaya salamat po sa serbisyo ni Sir Job at ng Eco Waste Coalition para po sa pagsusulong nito. Yes, ma'am. True. Ayan, okey po. Ang pangatlo naman po naming katanungan Sir Job ay ano naman po ang mga inisyatiba po ng Eco Waste ngayong January and hindi lang naman po ngayong January kundi every year niyo na pong ginagawa ito pagka
para po i-celebrate natin ang Zero Waste Month po? Okay. Tama po kayo kasi bilang tinaguringang environmental watchdog, naging pangunahing advokasya na ng aming tanggapan na maging bantay sa kalikasan at tiyakin na napapangalagaan ng ating lipunan at ang ating planeta. So in particular, sa amin, pananaw namin, dapat ang zero waste ay isinasabuhay at isinasapraktika, no? Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, kundi sa gawain. At araw-araw namin itong ginagawa. Pero natutuwa kami dahil ngayong buwan ng Enero, incidentally, ay tinatawag ito na International Zero Waste Month. At maging dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay meron tayong Presidential Proclamation 760 na ito'y nilagdaan ng ating dating Pangulong Benigno Aquino na tinatalaga yung buwan ng Enero bilang Zero Waste Month para makatulong na magmulat sa ating mga kababayan, sa ating lahat ng mga Pilipino na makiisa sa pagdiriwang at pagsulong ng hindi aksayadong pamumuhay, gawing mas malinis ang ating kapaligiran at makibahagi dahil tayo lahat ay source ng basura. Tayo lahat at naglilikha ng basura at dapat matutunan natin yung pagmamanage kung saan dapat ilalagay at kung ano dapat ang pakinabang na makukuha pa natin sa mga mapapakinabangang mga material na tinatapon natin. Napakalaki po itong diwa ng batas na ito at ang proclamation na ito kasi may parang sa daming labing 2 buwan na meron tayo sa isang taon, yung nilalaan natin yung buwan ng Enero para i-celebrate yung zero waste at dahil nga sa nakikita na natin yung nababanggit natin na yung mga mapanganib at mga hindi magandang epekto ng mismanagement natin ng ating kapaligiran. Kaya ang sa amin sa EcoWaste, kaisa yung mga member organizations namin ay nagsulong ng mga series of events. Sinimulan actually namin ito nung unang araw pa lang ng January. Nagkaroon kami ng Iwas Paputoxic at layunin nun na para gawin mas ligtas ang pag-celebrate ng New Year at pagpasok ng bagong taon para mas ligtas sa ating mamamayan at umiiwas sa paggamit ng mga nakakalasong paputok. Pangalawa, isinulong din namin yung pagsulong ng zero waste na pagdiriwang ng traslasyon para nang sa ganon hindi masyadong maglikha ng sobrang basura sa tuwing nagkakaroon tayo ng kapistahan ng traslasyon o ng Poong Nazareno. Alam naman natin na ang buwan ng January ay pagdiriwang at maraming celebrations na nangyayari. Isa na doon yung traslasyon at nagkaroon din tayo ng sinulog at ngayon sa kasalukuyan yata nangyayari din yung dinagyang. Kaya panawagan doon din ng aming mga member organizations na magkaroon ng zero waste celebration both ng sinulog at maging sa dinagyang kasi katambal lagi ng mga pagdiriwang at ng mga kapistahan na ito yung paglikha ng sandamakmak na basura at nangyayari ay hindi nakokolekta ito ng maayos at kung hindi nakokolekta ng maayos, nagkakalat ito at nagiging sanhi ng mga panganib at polusyon sa kapaligiran at hindi lang sa tao, maging sa mga alaga nating hayop. So meron ding panawagan yung aming mga member organizations sa ibang rehiyon ng pag-promote ng composting para nang sa ganon magamit yung mga biodegradable at gamitin ito ng tama, ma-recover pa bilang pataba at conditioner sa mga lupa at magsilbi pang pataba o compost material sa mga halaman, no? So in that way, nakaka-reduce tayo ng mga tinatapon ng basura, nare-recover natin siya, napoproseso natin siya, at nagiging siyang useful para sa ating kalupaan.
at napapakinabangan ng ating mga halaman. Meron din tayong pagdiriwang sa Mindanao na isinusulong naman yung pag-o-honor ng mga tinatawag nating environmental heroes. Ang environmental heroes na tinuturing ng ating mga members sa Davao ay yung mga nabibilang sa informal waste sector. Sila yung mga nangangariton o hindi natin kilalang kolektor na umiikot sa ating komunidad, at sa pagdiriwang ng itong Zero Waste Month, pinibigyan natin ng platform at kinikilala yung ating mga informal waste sector at pinapahalagahan yung kanilang mahalagang papel na ginagawa sa ating komunidad, dahil sila yung tumutulong na maging malinis yung ating paligid, kinokolekta ng maayos yung ating mga basura at nilalagay sa tamang tapunan yung mga basurang likha ng ating mga kababayan. So in different areas of the country and regions, ay katuwang namin yung member organizations ng EcoWaste para isulong yung tinatawag natin na zero waste. At in fact, bukas naman magkakaroon din ng isa pang event at tinatawag itong Zero Waste Revolution sa Baguio. Katuwang namin dito yung Zero Waste Baguio na member organization din ng EcoWaste para i-promote din yung hindi aksayado na pamumuhay ng ating mga kababayan sa Northern Luzon. At ipinopromote nila yung diwa ng thrifting o paggamit ng mga second-hand o pre-loved items para nang sa ganun ma-discourage yung malimit nating kagawian na bili ng bili at sa tuwing bibili tayo ng mga sobra-sobrang gamit, naglilikha po tayo na sobra-sobra ding basura. So through thrifting na po-promote natin yung yung konsepto ng reuse at pagpapahalaga sa mga pre-loved items, kasi yung mga tinuturing na basura ng iba nating kababayan ay mahalaga sa iba pang iba nating mga kababayan. Kaya that way, nalilesen natin at nare-reduce yung paglikha ng basura at nape-prevent pa natin yung disastrous impact ng basura sa ating kapaligiran. So ito yung series of events ng tinatawag namin mga zero waste campaign events na sinusulong ng iba't ibang member organizations ng EcoWaste Coalition sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At timely enough, if I may say, na pwede ko rin idagdag sana, kasi ang buwan din ng January ay sineselebrate din yung 25th year ng ng enactment ng Republic Act 9003. Ito yung landmark legislation na naggagabay sa atin sa buong bansa para wastong pamahalaan yung paglikha ng mga panapon o basura. So RA 9003 ay sinulong din ng EcoWaste members para isabatas ito. And incidentally, ito rin this year, 25 years din na sineselebrate ng EcoWaste Coalition ang pagiging organization niya. Kaya parang we're happy to announce to everyone na malaking pagdiriwang ang ginagawa namin tuwing panahon nitong January, kasi yung pag-celebrate ng pagdiriwang ng zero waste at pagtulong na maimulat pa yung marami nating kababayan, at the same time yung pag-aalala natin at pagdiriwang din ng pagsasabatas ng RA 9003 at yung pagsulong din at pagmumulat ng lahat ng ating kababayan tungkol sa Zero Waste Month, at lastly yung pagdiriwang din ng anibersaryo mismo ng EcoWaste Coalition bilang National Environmental Watchdog dito sa ating bansa. Ayun, maraming salamat po Sir Joe, and happy silver anniversary po ng EcoWaste Coalition. Siyempre, salamat po at kakaisa po namin kayo sa aming pagdiriwang. Maraming salamat po. At gusto ko po lagi itong Senior City Kwentuhan kasi
meron po ako laging napupulot na bagong mga aral. Gusto ko yung nabanggit niyo po na isinasabuhay ng mga may buhay ang hindi aksaya ng pamumuhay. So yun po yung message ng Eco Waste Coalition every January, every year to celebrate the International Zero Waste Month. And bago din po sa aking kaalaman yung Presidential Proclamation number na 760 na nabanggit niyo rin po, Sir Job. And para sa mga manonood natin, paulit-ulit din po namin binabanggit lagi ni Ma'am Kayo. Hanggat meron kaming oportunidad, yung RA 9003. At Yes. naka-activat pala doon, nakakabit pala doon yung silver anniversary ng Eco Waste Coalition bilang isang organisasyon. So, Tama ayun. po kaya. Yes. And hopeful po tayo, sir, no, na kapag nagse-celebrate tayo ng Translation, ng Sinulog, ng Dinagyang Festivals, at iba't iba pang mga kapistahan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ng Pilipinas din, ay hindi na nakakabit ang pagkakaroon ng tambak-tambak na basura. So, hopeful po tayo na in the future, 'di ba, sama-sama nating itaguyod 'yan at igapang pa at makapag-raise pa ng awareness sa bawat isa sa atin na maging conscious sila na sa pagse-celebrate hindi lang tayo yung sumasaya kundi pati si Mother Nature. Kasi Correct. hindi siya natatambakan ng mga basura. So, Well ayun said po. po. Yes. Yeah. And sa mga series of events niyo po, congratulations, at sa mga viewers din po natin na taga Baguio ngayon, pwedeng-pwede po kayong makibahagi at makiisa sa Zero Waste Revolution po patungkol sa thrifting. And ayan, maraming salamat po, Sir Job. At syempre po, hindi magtatapos ang interview na ito kung wala po tayong call for action sa ating mga manonood. So ano po yung mga masasabi niyo po sa kanila? Habilin, kumbaga. Yes. Paalala. Ayun, sa ating mga kababayan, alam mo, parang cliche na nga rin, pero ang sa aming panawagan lagi ay tayo mamamayang Pilipino o tayong mamamayan or mga tawag dito, nagbibigay buhay dito sa ating planeta ay may pangunahing tungkulin na mahalin yung ating planeta, ang kaisa-isang planetang buhay at nagbibigay buhay sa atin. Pangalagaan natin ito at gawin nating mas malinis, hindi aksayado, maayos ang pamamahala natin ng mga nalilikha nating panahon. Hindi lahat ng mga tinatapon natin ay dapat ilagay at diretso sa basurahan. May mga bagay dyan na mapapakinabangan. Gawin natin, suriing mabuti at tinuturo sa atin yung pagsisegregate para nang sa ganun makuha natin yung mapapakinabangan pa tulad ng biodegradable at tulad ng mga reusable. That way, makakatulong tayong mabawasan yung lahat ng mga tinatapon natin. Kung maaari din na tayo pupunta sa mga palengke, sa pamilihan, isabuhay natin palaging conscious tayo na paano tayo makakaiwas sa paglilikha ng basura. Kung pupunta tayo sa mga groceries, pamilihan o kaya palengke, magdala tayo ng mga reusable na lalagyan. That way, makakabawas tayo sa mga inuuwi nating panahon. At kung hindi maiiwasan talaga na may nagagamit tayo, may naiuwi tayong plastic, ilagay natin sa tamang lalagyan yon. Kasi tungkulin po natin lahat yon. Tayo ang may likha ng basura, tayo rin ang may responsibilidad na pangunahing ayusin at pamahalaan yung mga tinatapon natin. Kaisa po namin kayo lahat sa panawagang ito at sana lahat po tayo ay magtagumpay sa isinusulong nating advocacy na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Job. And cliche man, sir, pero napaka-importanting panawagan po yan. Kasi araw-araw po tayong may ginagawa. Araw-araw po tayong busy. Namamalengke. Madami po tayong ginagawa sa araw-araw. At kaakibat po dyan talaga ang tamang paglagay ng mga basura at pag-reuse sa kanila para hindi sila bumara sa mga kanal, hindi magdulot ng
pagkasira ng ating kalupaan. So, napaka-importante po nun, sir. Kaya, yan din po yung lagi naming panawagan na mag-recycle ng basura at gamitin ng mga basura bilang pataba sa ating kalupaan. Kasi napaka-importante yung ibalik natin kung ano yung kinuha natin sa kalikasan. Ayan po. Correct po. Yes po. Maraming salamat po, Sir Job. Yes po. It has been a fruitful conversation po. Hindi po ito interview, kundi isa po itong conversation. Tama po kayo. At Yes salamat po. At sana maging kaisa namin kayo sa parating din na January 31 na pagdiriwang din namin ng 25th year anniversary. And hopefully makasama namin kayo sa pagdiriwang na yun. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Neng, ang dami kong napulot kanina. Ayan, sorry. Okay. So maraming salamat kay Jove doon sa pagpapaunlak sa atin napakaimportante kasi talaga na mabigyang pansin natin yung ating usapin sa basura At sana hindi lamang ngayon na nagse-celebrate tayo ng Zero Waste Month. Sana lahat ng buwan ay maging Zero Waste Month mula Enero hanggang Disyembre. Ayan. So pagkatapos po ni Jove meron pa tayong naimbitahan na isa pang guest para magtalakay din ng usaping basura. Pero magandang ipakilala muna natin ng kahit kaunti bago yung ating next guest ang organisasyon na kinabibilangan ng ating next guest So ito po yung ating tinatawag o isang NGO dito sa Cavite, ng pangalan ay Cavite Green Coalition, na sa mga susunod na panahon ay hindi na siya Cavite Green Coalition. Binaligtad namin ngayon ang pangalan niya, Green Coalition of Cavite. At ito ay matagal na ring na-organisa. Kasama po ang PRRM ulit bilang isa sa mga founding members ng Green Coalition of Cavite or Cavite Green Coalition. At para po ipalam sa lahat ang Cavite Green Coalition ay nagsimula bilang organisasyon sa isang layuning tutulan yung isang malaking iba't ibang proyekto kaugnay dito ng basura dito sa Cavite, at iyan ay yung pagtutol sa pagtatayo ng landfill. At maraming pinagtagumpayan ang Cavite Green Coalition para maipatigil ang pagpapatayo ng landfill dito sa Cavite, kasi yung unang-unang landfill na itinayo dito sa Cavite, particularly sa Carmona, ay naging hindi masyadong maganda ang naging resulta. So mula po doon sa inisyatiba sa advocacy para sa against landfill, nag-evolve na ang iba't ibang klase ng proyekto at mga gawain ng Cavite Green Coalition sa usaping environment, at kasama po dito yung mga gawain kaugnay sa zero waste at ang maayos na pagtatapon ng basura, maayos na pagmamanage ng mga basura, at ang advocacies hindi lamang doon sa hindi lamang sa hanay ng mga communities, but lalo't higit doon sa mga sangay ng pamahalaan mula barangay level hanggang sa provincial level dito sa Cavite. Kasi ang Cavite Green Coalition ay binubuo ng iba't ibang mga institution mula sa hanay ng mga POs or mga people's organization, civil society organization, mga nasa mga iba't ibang sektor. So aktibo at ginagawa ng Cavite Green Coalition na patuloy na isulong ang advokasya para sa tamang pamamahala ng basura. Now, Berna, pwede mo bang ipakilala yung ating next speaker? Yes po, maraming salamat, Ma'am Neng.
Ang dami kong napulot kanina, walang tapon talaga yung kwentuhan namin ni Sir Job. At ngayon naman po, tulad ng nabanggit ni Ma'am Neng, may naanyayahan po tayo from, soon magiging Green Coalition of Cavite para po magbahagi ng kanilang inisyatiba. Siya po ay isang alumni din from Cavite State University Main Campus at of course, ang perfect nating project manager na isang proyekto po ng coalition na yon, si Mackay Estogero. Hello, Mackay! Hello, magandang gabi po sa ating lahat, especially po sa mga nakatutok no sa ating talakayan para sa episode na ito ng Senior City Kwentuhan. Ayan, hello po. Yan, perfect. Oh, perfect. Oh. Uy, baka sabihin ng mga manonood, ako yung manager talaga ng ano lang po, staff, yan, project officer, ganyan po. Iyon. Ayan. And napakilala rin ni Ma'am Neng ng kaunti ang Cavite Green Coalition. Pero para sa iyo, Mackay, pakilala mo naman sa amin bilang isang perfect project officer. Uy. Ayan, So, yung mga babanggitin ko ay medyo nabanggit na rin ni Ma'am Neng kanina, no? So ayun, allow me to share yung mga kaunting nalalaman ko lang naman dahil kung hindi niyo po na itatanong ay napakatagal ko na po sa organisasyong ito. Mga 6 months. 6 months ayun. ba? Akala ko mag-1 year na. 6 months pa lang po, ma'am. Sige. Ayan, doon sa span ng 6 months. So, eto po ang ilan sa Parang mga 1 year. nalalaman ko. Ayan, patungkol sa kung paano nabuo, kung saan nagsimula ang Cavite Green Coalition na magiging Green Coalition of Cavite na sa mga susunod na weeks. Yan, ganyan. So, ayun nga, gaya nung naikwento kanina ni Ma'am Neng, nagsimula ito doon sa panawagan na ipatigil yung pagtatayo ng landfill, particularly dito sa Magallanes. Kasi yung landfill na yon, base lang sa nabasa ko ay yung 200 plus hectares na lupain sa Magallanes ay gagawing tapunan ng basura ng mga nasa Maynila. And yun ang naging action point ng organisasyong ito na ang pangalan pa dati ay Alyansa kontra Magallanes Landfill noong 1999 para magkaroon ng panawagan na wag nang ituloy. And after a year, through dialogues, peaceful dialogues and community efforts, awareness campaigns, educational campaigns, ay naging mabunga naman yung kanilang panawagan at hindi naman na ituloy. Kaya, and after that, hindi na lang yun yung naging focus nila pagdating sa pagsulong ng mga advokasya sa kalikasan, kaya naman nagpalit na ng pangalan at naging Cavite Green Coalition. Kumbaga, sila na yung umangkin nung parang isang responsibilidad na parang pangatawanan ang pag-call ng hustisya para sa kalikasan ng probinsya ng Cavite. Ayun. So, of course, ito ay binubuo, gaya ng sinabi kanina ni Ma'am Neng, ng mga civil society organizations at isa nga dun ang PRRM. And meron din kaming mga miyembro na galing sa simbahan, tsaka yung galing sa mga academe. Isa na dyan yung sa Lasal, Cavite Institute, to name some. And ayun. So, ang unang exposure ko po sa grupong ito, sa organisasyong ito ay last year. Nagsimula iyon nung sinimulan namin ang internship namin sa PRRM last year. And dahil nga merong kaisa ang PRRM sa pagpapatupad noong project ng Eco Waste na Plastic Free Pilipinas Project, yung sa orientation ni Ma'am, nabanggit niya na sa pangunguna ng Eco Waste ay may iba-iba pang mga civil society organizations ang nag-i-implement or project implementers nitong proyektong ito nationwide. Tapos, unti-unti na din akong na-expose doon sa mga ginagawa nila. Ganon. Actually, lahat naman kami. Dahil nga doon sa orientasyon at sa paggawa din, pagsulong din ng mga activities inline doon sa PFP
project na tinatawag. So, ganun. Ayan, ibahagi mo naman sa amin ang Plastic Free Pilipinas at ano yung mga takeaways mo habang ginagawa yun. Alam ko may mga kwento kang ano eh, Ay, parang alam ko na yan. Makabuluhan Ayun, at oo, nagsimula ito, memorable. Plastic Free Pilipinas Project. Ito po ay isang proyekto na pinopondohan ng Plastic Solutions Fund. Of course, ito po ay naglalayon na ipamahagi or mag-raise ng awareness patungkol sa ano ba ang panganib na dala ng single-use plastic sa atin, paano ba natin ito mapupuksa bilang isang komunidad, no, sa level natin, paano natin haharapin ang problemang dulot ng plastic, to be specific, no. So, of course, dito maraming activities, mga dialogues, yan, yung mga iba't ibang events, partnership events, awareness campaigns na isinasagawa, no? Meron tayong iba't ibang goals dito, yung mga elimination of single-use plastic, yung corporate-led barriers to plastic production, yung mga ganyan, tsaka building partnership, no? And yung mga lobbying o pakikiisa sa mga national projects para tutulan yung patuloy na paggamit ng single-use plastics. And of course, ito na, take away. Grabe. parang alam ko na yung isang kwento na nasa isip ni Ate Berna, no? Hindi ba Feeling ko wala ito yung, sa isip ko yun? pero meron pa pala yung nauna, no? So, eto muna ikwento ko. Di Sige. ayan. Bago pa lang po akong talagang na-involve na sa Cavite Green Coalition, nagsimula po ako diyang ma-involve ng tuluyan ay July. Yan. Di nung July na yon, parang weeks pa lang ako, siguro 2 weeks, ganyan. Pumunta kami sa sa isang school. Tapos, inabot kami ng lunch. Tapos, di bumili, no? Bumili ng pagkain, ng pang-lunch. Doon sa karinderya, mayroong tindahan ng milk tea. Di kain-kain kami, ganan. Tapos, pagkatapos ko bago ako kumain, tumayo. Tumayo ako at bumili ng milk tea, ganon. Tapos, di habang nakain, tapos, di wala lang, kain, ganyan, inom, milk tea, busog, di ba? Tapos, tinanong ako nung kasama ko, si Ate Grace, di ba, sila kasi usually, laging may dala ng mga reusable tumblers, laging may baunan, yung mga ganon. Ang tinatawag ay zero waste kit, yung mga ganon. Tapos tinanong ako, sabi, wala ba silang discount kapag sa ganito nilalagay? Di sinabi ko na lang, ay parang wala po. Kasi nga wala akong dalang yung tumbler para sa milk tea. Although, meron akong dalang tumbler para sa tubig. Kaso malaki, yung ganon. Tapos, wala pang realization doon ha. Imagine, ang nakonsume ko na plastic, ang dami. Plastic straw, balat ng straw, plastic cup, plastic lid, o yan, wala pa realization. Tapos, nung pumunta kami sa Baguio, meron kaming inattendan noon na conference. Tapos, ang speaker doon ang topic doon ay kung bakit kailangan hindi na gumamit ng single-use plastic. After nun, nasa hotel na kami kasi may strategic planning na gagawin. Habang nag-iintayan, kumain na naman habang nag-iintayan. Tapos, yung syempre ang kasama ko doon puro mga zero waste advocate, mga environmental advocate, ganun. Tapos umorder ako ng kape. Pero yung kapeng yun nasa baso na babasagin. Tapos, ang kasama, plastic straw. Tapos, parang out of nowhere, ginamit ang straw. Tapos, yung mga kasama ko na iba, nasa ibang table sila. Nung mga nagdadatingan, na-order din ng mga kape. Tapos sinabi lang, ay, wag na po yung straw, wag na pong gumamit ng straw, pahingin na lang po ng kutsara. Tapos saka lang nag-sink in sa akin, ay hala, oo nga pala. Dito nga pala bawal gumamit ng yung parang lang, yung parang, hala, nakakahiya.
kinuha ko pa yung straw, talagang bigla talagang ginamit ang straw at dire-diretso ang inom ng kape, 'no? Pero nung later on naman, na-realize ko na in fairness naman merong parang pag-reduce. Nung kung una, yung lahat ng equipments or lahat ng single-use plastic doon sa milk tea ay inavail. Doon naman sa kape, yung straw lang. Pero after talaga nun sabi ko, "Hala, bawal nga pala yung mga gano'n dito." Ayun, natuto naman. Natuto naman after that. Kaya ano, at saka nasanay na rin kasi ako na halimbawa, na laging magdadala ng although dati pa naman yun, although talagang since elementary naman ay nagdadala na kami ng water tumbler, gano'n. Kasi nga, para madaming mainom na tubig, ganyan. Pero mas ngayon lang na-instill na, ay mas kailangan talaga pala na magdala ka ng reusables hangga't kaya mo. Kasi nga, noon naman siyempre mga bata pa, hindi pa aware sa problema sa basura. And kung yun nga, 'di ba, ano na ako no'n, graduating na ako no'n ha, partida nakagamit pa rin o dahil nga medyo nakasanayan, medyo hindi agad natanggal sa practices or habits. Pero thankfully naman 'no, unti-unti naman tayong natututo. Unti-unti ding nagkakaroon tayo ng gradual lifestyle shift pagdating sa paggamit ng mga plastic, yung mga gano'ng bagay. Ayan, grabe. Isang takeaway ko din, madaling sabihin pero mahirap gawin. Tama, Pero minsan unconsciously 'no, unconsciously nakakagamit ka. kasi nasanay ka, parang yun yung upbringing mo na parang normal sa lahat na Force of gumamit ng habit. plastic. Opo, tama po, Ma'am Leng. Pero kung paunti-unting isabuhay din talaga yung pagkakaroon mo ng consciousness, realization na yung magiging consequences ng actions mo ay mapupunta sa ganito. Parang nandun hindi na lang guilt, kundi parang, inspiration para mag-gradual shift ka talaga sa, um, sustainableng pamumuhay at isabuhay yung mga practices na yun. Kasi grabe na, real na yung global warming, yung climate change. So, the only thing that we can do right now is to prevent it from happening or at least i-lessen yung magiging impact in the future. So, yeah, ito yung mga walang tapon moments ko naman dito sa kwento ni Maki. Yes. Ikaw, Ma'am Leng, baka may gusto kang ibulong sa amin bilang kabataan na, yun nga, tulad ng nabanggit mo kanina na naging habit na talaga siya namin. So, ano yung puwedeng ibulong sa amin at paalala sa amin na, kailangan 'to? Alam mo yung mga kabataan kasi talaga dapat diyan parang kahit kailan laging tama si Jose Rizal, 'di ba? Nasa kabataan talaga yung pag-asa ng bayan. Kaya kahit siguro sa take away ni ano, ni Kay, unti-unti, talaga namang hindi natin 'yan mapupuwersa, hindi mabibigla. Pero sana yung learnings natin hindi manatili sa'tin lalo na kayo yung mga kabataan sa ngayon na dahil kayo yung susunod na henerasyon. Kami ay kumbaga, done, made na 'no. But then ang mga kabataan ang dami pang magagawa. Wag sana 'no, na kayo mga kabataan, wag manatili yung mga natututunan at saka yung ginagawa sa sarili natin. Dapat maibahagi at maging ano kayo, maging, anong tawag carrier 'no, tagapagdala ng mga pagbabago, agents of change, kahit in a very small way 'no. So sana laging maging, sa mga kabataan na tulad niyo, laging maisaisip, maisagawa at maibahagi 'no. So yun sana yung kaya at dapat nating magawa bilang kabataan ano. Ayan, and then sige Berna, baka meron ka pang tanong kay Kay? Yes, may isa pa, of course. So, para hindi lang tulad ng nabanggit mo, Ma'am Leng, hindi lang sa sarili namin kundi maibahagi pa namin, ma-populate, 'di ba, na mas dumami pa yung mga ganitong klase ng mga kabataan na maging conscious. So, ano naman yung call for action mo sa youth sector, Maki? Kasi nasa youth pa tayo.
Yes. Ayan, so sa mga youth nating sa ating mga ka-perfect na youth, 'di ba? Ayan, so meron lang akong mga ilang iiwan ano. So una diyan of course is yung mindset natin is to never stop learning, 'no? Araw-araw naman ay meron tayong dapat matutunan 'no, lalo na dito sa konsepto kasi ng zero waste ay actually itong zero waste tulad nung sinabi mo kanina Ate Burns, ito ay bago sa akin, yung konsepto ng zero waste at saka yung presidential decree na yung 760 na ano, na binanggit kanina ni Sir Jove. Actually ngayon ko lang siya narinig 'no, 2014 pa pala yun nai-implement gano'n. Kasi commonly kasi growing up sa mga school siyempre, ang ano lang pangangalaga sa kalikasan, 3R, reuse, reduce, recycle. Eh, ngayon nga 'di ba ang dami ng R, may minsan 5, minsan 6, yung mga 10. gano'n. So talagang nag-e-evolve yung May 10 po? hours na. Ay ang 10 dami pala hours. ma'am, naku. Madadagdagan pala yung aking re-reviewhin para sa mga youth na so ayun, to never stop learning, ika nga, 'di ba? So yun, of course alam naman natin we are advantageous pagdating sa technical side. So yun, make use of that para mas matuto pa ng mga bagay. Gaya nga niyan, kanina nabanggit ko, evolving na ang pangangalaga sa kalikasan, yung mga, ah, ano natin diyan, yung mga points to review 'no, unti-unting nababago or nagiging mas madami, kailangan isaalang-alang para talagang mapangalagaan natin yung kalikasan dahil nga nag-e-evolve din naman ang mga problema natin sa kalikasan, 'no. So, make use of the technological advancements na meron tayo at kaya nating, gamitin para mas matuto pa. O since halimbawa, ang mga kabataan naman ngayon mahilig sa social media, sa mga ganyan, TikTok, FB. Kasi 'di ba yung mga algorithms naman diyaan sa mga social media na 'yan 'pag nag-search ka halimbawa, steps to zero waste, 'yan. In a few days ganyan na yung lalabas sa ano mo, for your page or sa FYP mo, 'di ba? Kaya ayun, make use of that, mag-take advantage tayo sa mga gano'n at of course kapag naman may napulot ka, tandaan mo naman gaya nga ng sabi kanina ni Ma'am Neng, sa isip, sa salita at sa gawa, o 'di ba? Parang ano lang 'yan, parang GMA, gano'n, I am ready, gano'n. So next naman is to use your influence. Oh, ito i-e-echo na naman natin yung sinabi kanina ni Ma'am Neng, 'wag nating i-keep o kaya kung sa termino ng Gen Z ngayon, i-gatekeep. 'Wag mong sarilinin yung mga bagay na nalalaman mo kasi malaki ang posibilidad na magkaroon ng pagbabago in a larger scale. Gaya ko, for example na lang, 'di ba, yung mga kasama ko 'yan sa Cavite Green Coalition, sa kanila ako natututo ng parang habits and practices towards sa sustainability, paano magpili ng, with integrity, ganyan, pagdating sa nature, paano maging nature lover kumbaga. So unti-unti sa kanila ako natututo kasi nagshe-share sila sa akin ng parang habits nila, na observe ko din. So yun, natututo ako and at the same time kahit papaano naman dito sa bahay may mga naa-apply ako. Halimbawa, 'pag namamalengke ako, dati ang dala ko lang basket tsaka ano, reusable bag. Ngayon may addition na, ngayon meron na akong Tupperware, 'yan. Tupperware para sa karne. So for me it's an improvement din sa lifestyle kumbaga. So ayun, next naman is of course dahil nga overwhelming 'no, minsan ang konsepto ng zero waste lalo na doon sa mga beginner kumbaga o halimbawa o dun sa mga bago pa lang narinig yung termino 'no, I think ang puwede nating gawin diyan talaga is to start small and start with what you have. Kasi halimbawa, sinabi zero waste, literal translation niyan na walang basura dapat. Pero of course, hindi mo naman kailangan mag-upgrade agad ng mga bagay na meron ka. Halimbawa, bumili ka ng eco-friendly na toothbrush, ng mga reusable cutleries, reusable straws, 'no? Kung hindi naman pasok 'yun sa habits mo na kunyari madalas ka kumain sa labas, yung mga gano'n or madalas ka mag-ano ng mga take-outs, 'di ba? So, pagdating naman sa gano'n,
self-awareness lang kasi yan eh. Kumbaga, tayo yung nakakaalam ng habits natin. Tayo yung nakakapansin or nakaka-trace ng habits natin. So, tayo din ang makakagamot nun. Tayo din yung makakahanap ng parang alternatives doon sa mga gawin natin or sa tinatawag na consumer practices natin. Kasi pag alam natin yung consumer practices natin, might as well malalaman din natin kung paano paltan yung mga bagay doon na mostly magiging waste lang din naman kapag na-serve na yung purpose noong bagay na yun sa atin. No? And lastly, of course, i-echo ko din yung kanina binanggit ni Sir Joe na yung pagpa-practice ng smart consumerism. Kasi yung zero waste, kaakibat niya ng smart consumerism, no? Yung kumbaga, kailangan lang natin i-identify yung ating necessities. O kaya, kailangan lang natin bumili talaga ng mga bagay na kailangan natin para hindi tayo mag-generate ng basura, no? So, hindi lang naman sa environment yung epekto ng pagpa-practice ng smart consumerism, kundi may economical benefit din tayo doon kasi nakakatipid tayo. Ganun. Kumbaga, yung konsepto ng thrifting na ipinapaliwanag sa atin kanina ni Sir Joe. So, ayun. And lagi lang natin tandaan, lalo na sa beginners, ang konsepto po ng zero waste ay living more with less. Kumbaga, ang pagpasok po sa tinatawag nating circular economy o yung para mas madali nating matandaan yung pag-reuse, no? O pagpapaulit-ulit na paggamit ng isang bagay for sustainability purposes. Tulad nga po nung binanggit ko kanina, hindi lang naman hindi lang naman environment ang magbe-benefit dito, kundi yung nasa economic aspect din. Dahil naglalabas din tayo dyan ng pera or other resources to sustain. So, ayun. Ayan, thank you, Maki. At siguro dagdag ko din na maliban sa economic at environment, pwede din siyang ituhog sa health benefits din natin. Na kapag naging sustainable yung practices natin at hindi na tayo gumagamit ng mga plastics kasi or nagko-consume ng microplastics, so hindi na yan dumidikit sa kung saan-saan man ang ating mga organs sa loob ng ating katawan. Ayan. And thank you so much, Maki, for sharing that. And syempre, yung ating special na guest host pa na si Ma'am Neng. Maliban na bilang isa siyang project manager at gender support staff ng PRM, isa rin siya, sa pagkakaalam ko, siya po ang isa at kauna-unahang nag-introduce na para mag-segregate sa opisina sa PRM. Noong panahon ng di ko alam, baka hindi pa po ako buhay noon at saka si Maki. Hindi pa kami napaplano ng mga magulang namin. Pero siya po ang pioneer, kumbaga, para po magkaroon ng sustainable lifestyle, sustainable agriculture, at lahat na ng sustainability na naiisip nyo. Siya po ay isa sa mga advocates daan. At sa mga siguro mahigit 100 na sigurong proyekto na nahawakan at na-involve si Ma'am Neng. Isa doon ay ang Bayang Walang Basura Project po ng PRM. Yes, ayan. Yes, So, oo. Ma'am Neng, take it away. Yes, oo. Sige, maraming salamat ano. Bibigyan ko lang siguro kay tayo ang ating manonood, yung ating viewers, yung mga kasama natin dito sa sa conversations na ito, na ang PRRM naman ay kabahagi talaga doon sa maayos na pamamahala ng basura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng iba't ibang klaseng proyekto related sa waste management. At kasama nga yan yung binanggit ni Berna, yung Bayang Walang Basura na ipinatupad ng Philippine Rural Reconstruction Movement sa mayroong 5 probinsya, 4 or 5 probinsya. Kasama po ang Cavite, ang Bataan, Marinduque, Nueva Ecija, at saka Cotabato. So yan. At kagaya po ng mga iba pang mga initiatives o mga naging gawain ng iba't ibang mga CSOs, gano'n din po ang ginagawa ginawa ng PRRM. Dahil ang intention talaga ay zero waste or magsimula doon sa reduction sa paggamit ng basura. So doon sa Bayang Walang Basura ng PRRM, kasama po diyan yung pagpapatupad talaga na paano sisimulan ang reduction.
at ang paano maiaayos ang kolekta ng mga basura. Kaya nga ang PRRM sa proyektong Bayang Walang Basura, kasama po diyan katulad doon sa mga ipinakikita ni Berna na mga larawan, ang PRRM po ay namigay doon sa mga pangunahin niyang beneficiaries, yung informal waste sector. Meron pong mga selected na informal waste sector na binigyan ng kolong-kolong. Yan, yung mga kolong-kolong yung ginagamit po ng ating mga informal waste sector na selected na mangolekta ng basura, lalo na yung mga recyclable pa at pwede pang magamit at pagkakakitaan. At ito pong mga informal waste sector na ito sa proyektong ito, hindi lang kolong-kolong ang ibinigay. Binigyan din po ng inisyal na puhunan para magamit sa pamamili ng mga recyclables at maibenta pa sa mga junk shops o sa mas malaking consolidator ng mga basura. So, marami tayong higit doon sa puhunan. Nagkaroon din po tayo ng mga pagsasanay dito sa mga informal waste sector na to. Mga pagsasanay na kung paano higit na maisasaayos ang collection ng mga recyclables. So yung mga pagsasanay na yan ay nakatulong ng malaki. Actually, hindi lamang doon sa waste collection yung pagsasanay eh. Halimbawa, doon sa Marinduque, yung sa mga informal waste sector na nakapartner ng PRRM, yung tinuruan yung informal waste sector kung paano magagamit muli yung mga nakokolekta nila, like paano gagamitin ito na flower pots. Yung basura paano mai-transform into compost, no? At para magamit doon sa kanilang urban gardening. Ganon din po yung ginawa sa Nueva Ecija, no? Yung mga compost na nagagawa out from the waste ay ginagamit para sa compost production at magamit naman sa urban gardening. Pati na rin yung mga nakokolektang mga plastic na mga bottles na malalaki, no? So yon ginagamit. And bukod doon, nagkaroon din po ng training para doon sa paano gumawa ng mga detergents, ng mga soap, at ang kanilang ginagamit ay yung nakokolekta nilang bottle. So, hindi lamang siya usapin ng nakolekta yung mga recyclables, kundi nagamit pa rin itong mga recyclables na ito para magkaroon ng additional source of income, lalo na yung ating mga informal waste sector. So, kasi nga nakita na hindi marami pang kaya nga bayang walang basura, na itong mga basurang ito ay pwede pang magamit para maging higit na kapaki-pakinabang. At ang PRRM nakipag-coordinate sa bayang walang basura, hindi lamang sa informal waste sector, nakipag-coordinate din siya sa mga eskwelahan. Actually, nakapamigay ang PRRM ng mga waste bins sa mga eskwelahan at nagamit ito ng mga eskwelahan para matipon yung kanilang mga recyclables at sa huli ay mai-return to sender. Hindi lang return to sender, ibig sabihin ng return to sender, maibalik doon sa mga gumagawa or mga dating producer, and at the same time nakatulong din upang higit na pamahalaan ng mga eskwelahan yung kanilang mga basura. So, ganun din, nakipag-coordinate sa mga local government units kasi ang agenda is paano sana ang makikipag-coordinate tayo, mga CSOs, sa gobyerno para mabigyan pa na maisabuhay yung maayos na pamamahala ng basura. So yun yung binabanggit, coordination sa mga people's organization, coordination sa academe, coordination with the local government units upang maisulong yung tamang pamamahala ng basura hindi lamang sa hindi lamang sa mga selected areas kundi doon sa buong community. And in a way, malaki ang actually sa sa Cotabato nakapag-push tayo talaga na bigyan at ma-review yung solid waste management plan ng munisipyo.
at malaking ilan yan sa mga naging tagumpay natin, ano? At nakatulong ito para mas lalo pang makatulong sa awareness building ng mga communities. So, hindi ko napapakahabaan pero ilan yan lang sa mga naging contribution ng PRRM sa implementation ng pamamahala ng basura through the project Bayang Walang Basura. Back to you, Berna. Maraming salamat, Ma'am Neng. Ayan, at yun po ang isa sa mga madaming proyekto ng PRM patungkol po sa Zero Waste Initiative. At yun po, nagtatapos ang ating episode number 4, Kwentuhang Walang Tapon, dahil zero waste nga. Ayan, Ayan. oo. Opo. At para naman po sa susunod nating episode, which is next week po, quick snippet lang kung ano po yung pag-uusapan natin kasi idadaraos naman po ang World Pulses Day, yung mga gulay na butil. So, in relation sa mga nabanggit ni Ma'am Neng na hindi lang pagre-recycle ang ginagawa ng ating mga eco-aids at mga partner organization sa PRM, sa PWB project, ay ginagamit din yung mga basura na pwede pang gamitin sa ibang paraan tulad ng pagtamnan ng kung anik-anik. So, ayan po, baka ma-touch din po natin yan sa susunod po nating episode in celebration to the World Pulses Day. Ayan, maraming salamat, Maki. Maraming salamat, Ma'am Neng, at kay Sir Joe Thank you din. very much din po, Ate Yeah. Burns and Senior City Kwentuhan para sa invite. Yes. Dahil perfect. Yes, and maraming salamat sa lahat. At sa mga susunod pa sa episodes, sana kasama namin kayo sa mga Yay! conversations. Yes, louder. Happy Okay. Zero Waste Month, everyone. Yeah. Yeah.